Kahit gumaganda na nga ho ang panahon at hindi pa rin, dahil nga hindi na masyadong maulan, alam niyo ho ba, perwisyo pa rin ang baha dyan sa mga taga-Dagupan, Pangasinan. Balita ko ay posible pa itong tumagal ng hanggang 3 araw. Paano na kaya ang kalusugan ng mga residente? May balita live si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Rafi, Connie, ito na nga, malaking perwisyo na sa mga residente dito sa Dagupan City. Ang mataas pa rin na antas ng baha. At pasintabi po, pero ilan sa mga residente ang tinamaan na rin ng alipunga. Mas mataas na antas ng baha ang gumising sa mga residente sa Barangay Pugo Chico, Dagupan City, kahit unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon. Pasintabi, pero ang mga residente tinamaan na rin ng alipunga dahil sa baha. Hindi na pumasada ang ilan sa mga tricycle driver kanina dahil nga sa baha at kakaunti ang bilang ng mga pasahero dahil suspendido ang klase mula elementary hanggang senior high school dito sa lungsod. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, may baha rin sa Barangay Malubud, sa Barangay Pugo Chico, Poblacion Oeste, Pugo Grande at ilang bahagi ng Barangay Lucaw. Balita ko, posible pa raw magtagal ng ilang araw ito nga nararanasang pagbaha dahil inaasahan na bababa ang tubig mula sa upland areas. At alam nyo naman na ang Dagupan City ang isa sa mga catch basin o tagasalo ng tubig. Nananatili ring mataas ang Sinukalan River na konektado sa Pantal River dito sa lungsod. At Connie, Rafi, sa mga oras na ito, kung may mga kalsadang hirap madaanan dahil sa baha, good news naman sa mga motorista dahil yung mga major roads dito sa lungsod ay maaari namang daanan ng mga motorista. Yun nga lang, may mga asahan pa rin silang traffic dahil kabi-kabilaan pa rin ang road construction. At may ilang pamilya na nananatili pa rin sa mga evacuation center dito sa lungsod. Kagaya dito sa Barangay Malubud. At alam mo, Connie, Rafi, nagsimula na rin ngayong araw yung pamamahagi ng relief goods ng DSWD, ganun din ng LGU dito sa lungsod. Connie, Rafi. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maring Connie, kakabit ng baha ang ilang sakit, di ba? Ano ba sabi ng DOH tungkol dyan? Eto na nga, eto pare ha, makinig kang mabuti at syempre sa ating mga kabalita dyan. Bukod po daw sa leptospirosis, dapat ding maging alerto sa iba pang sakit tuwing tag-ulan. Paalala po ng Department of Health, tiyaking malinis ang mga kakainin at syempre yung ating pong iinumin. Kung hindi ka sure, pwedeng pakuluan po ang tubig ng 3 minuto. At dun sa mga nanay na tulad ko dyan, naku, na naghahanda po ng pananghalian sa oras na ito, naku, wag ho natin kakalimutan syempre maghugas tayo ng kamay ha. Kung may leftovers naman o tirang mga pagkain at tubig, takpan po para hindi mapasok ng mga insekto at ng daga. At kung may iwasan, huwag na raw bumili ng mga pagkain ibinibenta sa kalye. Ang personal hygiene at kalinisan po ng paligid, mahalaga rin syempre para hindi tayo magkasakit. Karaniwang sintomas ng waterborne diseases ang pananakit po ng tiyan, pagdudumi at pagsusuka. Bilang first aid, pwede po tayong uminom ng oral rehydration solution o yung tinatawag nating Oresol. Kung wala pong ORS sachet, halimbawa, pwede po tayong gumawa niyan sa ating bahay. Eto, paghaluin po ang 8 kutsarang asukal at 2 kutsarang asin sa 1 litrong malinis na tubig. Ang mga batang edad 2 hanggang 10, pwede hong uminom nito ng hanggang 200 milliliters. Ang mga nakatatanda naman pwede raw uminom ng mas marami pa para maiwasan ang pagkaubos ng tubig sa katawan o dehydration. Mga kabalita, kung patuloy pa rin po ang sintomas, mabuti syempre na magpunta na ho kayo agad sa pinakamalapit na health facility.